Maaga nga ako nagising ngayon dahil sa alarm clock ko. Hindi dahil sa sinet kong alarm mga guys. Na dahil sa sobrang ingay nga na kaluskos na naririnig ko sa CR. Kaya dumiretso ako sa CR kung ano yung maingay. Napagtingin ko nga, eto'y naabutan ko si mama naglilinis. Pero pag siya niya yung tulog mga guys, dahan-dahan ako sa pagkilos ko para lang hindi nga siya magising. Habang naglilinis nga si mama dito, napansin ko yung gamit naming sabon mga guys. Na parang hindi na yata ito maganda pang share sa pangligo. Na mukhang oras na talaga para magpalit na ng bago. Nabuti na lang bumili ako kahapon ng Safeguard Body Wash. Saktong-sakto. Eto na lang yung gagamitin kong pangligo. Sabi ko kay mama, papalitan ko na yung sabon namin dito. Nasimula nga ngayon, eto na yung gagamitin namin. Nabigla ako ng alala, may lakad pa pala ako mamaya. Kaya maliligo na rin ako ngayon. Na madali lang pala to gamitin mga guys. 2 pumps sa loofah, easy lather, and smooth application. Na ang ganda ng body wash na to mga guys. May deep cleaning na at healthy skin pa. Kaya yan mga guys, fresh na ulit tayo. Germ protection, check. Plug kit free feeling, check. Nasabi nga ni mama, pumogi daw tayo. Kaya itong Safeguard body wash na rin daw yung gagamitin niya. Kaya try nyo na din. Ayun lang. Bye-bye! Inimbitahan pala ako ng GMA na umattend sa Sparkle Spell. Halloween pala to. Isa ako sa mga na-invite kasi mukha daw akong aswang. Chot! Bago nga ako umalis ng bahay, dumiretso na nga muna ako sa tindahan para makapagpaalam kay mama. Araw-araw nga daw akong umaalis at ilang araw na nga din daw siyang walang kapalitan sa tindahan. Na makapagpaalam na nga kay mama, umalis na din ako kasi baka malate pa ako. Pero bago nga ako pumunta sa venue, pupuntahan ko na nga muna yung designer ko para makita ko na kung ano yung susuotin ko. Naabutan ko pa nga tong grupong to. Napasakto pa nga kasi pupuntahan din daw nila ako. At eto nga, pare-pareho pa kami ng kulay ng pantalon. At makalipas nga ng ilang minuto, nandito na kami sa designer. Noong palang pumunta ako dito, yung gusto ko talagang ipagawa yung magmumukha akong vampire. Yung tipong kapag kinagat kita sa leeg, magiging sa akin ka na. Charot! Pero sabi ng designer ko, baka marami daw kami nakaganon. Kaya yung ginawa na lang niya sa akin, white ghost. At eto nga, nakahanda na yung susuotin ko. Bago nga ako ayusan, sinukat muna yung damit na ginawa sa akin. Sa mga oras nga na, hindi ko alam kung ano magiging itsura ko. Lalo na kailangan daw akong lagyan ng wig para magmukha ko multo. Natatawa ako sa sarili ko dyan. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero bala na si Ate MJ. Kaya na daw bahala sa gagawin niya sa akin. Dito na din pala ako nila inayusan. Di rin kasi kayang ayusan to ni ate. Lalo na medyo mahirap yung gagawin sa akin. Medyo matagal nga daw yung paglalagay ng wig. Kaya yung una talaga nilang ginawa yung pag-aayos ng buhok. Ito din talaga yung matagal na ginawa bago ako matapos. Lalo na medyo makapal din yung buhok ko. Tapos ibang kulay din yung buhok na ipapatong. Kaya kailangan din kulayang ibang part ng buhok para mag-match yung kulay. At na malagay na nga yung buhok, nagmukha na akong lola mo. Chot! At eto na nga yung finish look na ginawa nila sa akin. Na matapos na nga nila akong ayusan. Pinasuot na din sa akin yung ilang araw nilang pinaghirapan na damit. At mukha nga akong tikbalang dito. Pero white ghost talaga yung ginawa nila sa akin. The best tong team na to. Kaya nang makapagbihis na nga ako, nagpaalam na din ako sa kanila, baka malate ako. Sa labas pala yung nakikita ko sa sarili ko. Mukha ko si Dennis yung sa Ghost Fighter. Yun nga lang, wala akong buntot sa likod. Chot! Sa buong biyahe pala namin, tinitignan ko lang sa camera kung ano mas babagay. Hanggang sa makababa pa nga ako, pinapacheck ko kay ate kung ano mas bagay. Tanggalin ko na nga lang doon yung sombrero kapag nasa loob na ako. At eto nga, nandito na ako. Ayun pala si ate, nag-videohan kami. Hanggang dito na nga lang siya. Kaya ako na lang din mag-isa mag-video sa loob. Nandito na din pala yung pambansang Ginoo. Bago kami makapasok sa loob, na-prepare muna kami sa paglalakad sa black carpet. At eto nga, kakatapos ko lang maglakad. Ang dami nga tao dito. At ang dami ding camera nakapalibot. At eto nga, may tumatawag pa sa akin na charot dito. Pagkatapos pala namin makapaglakad sa black carpet, yung sunod naman na gagawin namin dito yung interview. At nang matapos na ako, mga guys, pinapasok na ako. Tinatakan nga lang dyan ako ni ate. Wala din palang number yung mga upuan dito. Kaya kahit saan daw pwedeng umupo. Na makita ko nga itong bakanting upuan, dito na muna ako umupo. May dalawa na din ako nakasama dito. At dumating na din pala yung asawa ni Snow White. Chot! Iba-iba nga yung mga costume ng mga nandito. Nandito din pala si Moshi. Napadaan nga lang daw siya dito. At eto nga, meron pa siyang dalawang props. Andito na din pala si Kagawad Pipay. Kaya iboto natin siya para may libre tayong kagat. Chot! Na magutom na nga ako, inaya ko na yung mga kasama ko na kumain. Eto lang kasi yung pinunta ko dito, baka hindi ko pa maabutan. Chot! At saka nagugutom na din talaga ako, kaya inaya ko na sila. At eto nga ako, mukha yata ako kaswang dito na kumakain. Dumating na din pala si Ate Baninay. Kasama din niya si Kuya Bon. At eto nga, nandito rin si Sasha. Pangalawang meet na din namin itong dalawang love team. Nandito rin pala si Anbea. Pangalawang meet na din namin to. At etong mga una ko na nga pinuntahan, ito yung mga TikTokeries. Itag nyo sila sa comment section kung kilala nyo sila. Ang babait nga halos nila. Kaya masaya din ako na na-meet ko na yung mga napapanood ko lang dati sa TikTok. At eto nga, nandito rin yung nagta-transition. Pagkatapos ko nga mapuntahan yung mga kakilala kong TikToker dito, sunod ko naman na pinuntahan yung mga artistang napapanood ko sa TV. Eto nga si Kuya Rodjun. Nandito din pala si Ate
Julian. Kasama niya si Kuya Raver. Scooby-Doo nga daw yung team na suot nila. Nakita ko din pala dito si Danaya. Nag-video lang ako dyan. Nagulat din ako nung tumingin siya sa camera. Nag-request nga ako sa kanya kung pwede magpa-picture. Yung pagtingin nga niya sa akin, para rin niya akong tinuka ng 2 cobra sa likod niya. Chot! Habang tumatagal ako dito, dumarami yung mga crush ko. Nakita ko din pala dito si Ashley. Cat-woman nga daw siya ngayon. Nandito rin si Ate Mikey tsaka si Kuya Paul. Nakita ko nga si Regan dito. Tinatanong ko kung pupunta si Doc Annalyn. Pero pupunta naman daw siya. Nandito din si Joyce Chig. Ang simple lang niya sa personal at sobrang ganda. Nandito din pala yung manika sa Squid Game. Ganito daw yung costume niya kasi taga-Korean daw talaga siya. Ang tagal nga namin nag-uusap dyan. Hindi ko alam kung nagkakaintindihan kami. Mas mahirap pa yata yung mga tanong niya sa akin dito kaysa sa mga in-interview sa akin kanina. Pero sabi ko naman sa kanya, my nose is bleeding. Sobrang saya nitong gabing to. Naitag nyo din pala yung mga artistang kakilala nyo na nandito. Medyo malabo pala yung mata ko. Kaya minsan sinusum ko na lang sa camera para makita ko na at makilala kung sino pa yung mga nandito. Nandito na din pala si Doc Lindon tsaka si Annalyn. Pinantahan ko na din pala sila para masama ko din dito sa vlog. Ang bait ng dalawa. Kala ko nga naligaw ako. Nasa concert ako ni Taylor Swift. Sobrang kamukha niya sa personal. At sa buong paglilibot ko nga kasama ko si Moshi tsaka si Jerban. Kaya natin naging tropa ko dito. Nandito na din pala si Soro. At ito talaga yung pinakamatagal ko nang hinihintay na makita, si Barbie. Kaya sa mga oras nga na yun, pwede na akong umuwi kasi nakita ko na siya. Chot! Sobrang na-enjoy ko tong gabing to. Sana na-enjoy nyo rin tong vlog. Kaya ayun lang. Bye-bye! Ang tagal ko na hindi nakakapag-igib ng barya sa com shop. Kaya ngayong araw nga magko-coins out muna ako. Nahinintay ko muna matapos yung Pasko at bagong taon. Para isahan na lang yung pagko-coins out. Kaya panigurado, sobrang dami na rin laman sa loob. Ang bigat na nga nitong coin box. Kaya sana, nakakahinga pa naman yung barya sa loob. Na bago nga natin buksan yung mga piso net mga guys. Tatanggalin muna natin itong mga nilagay natin ng dekorasyon. Kasi tapos na yung Pasko. At tapos na rin yung New Year. Kaya ngayon bago na nga ang taon. Kailangan malinis yung com shop. At wala lang mga nakasabit ng mga borlolo. Kasi yung mga naglalaro dito, ayaw na din nila yung mga ganito. Kasi nahulog pa daw sa kanila yung mga bona. Itatabi natin muna natin itong mga dekorasyon mga guys. Para kapag sumapit ulit yung Pasko, may gagamitin ulit tayo na mas makakatipid pa. Lalo na ilang araw lang din naman ito nagamit. Kaya ako naghahanap pa nga ng Christmas tree ngayon. For sale ko na to. Bagsak presyo. Yung issue nga lang, sumasayaw siya tuwing gabi. Chot! Pagkatapos ko nga matabi yung Christmas tree, bumalik na ulit ako sa com shop para isabay na din yung paglilinis. At saka kailangan ko talagang bumalik kasi magko-coins out pa ako. Habang nagwawalis nga ako dyan, napansin ko yung mga upuan. Natanggal na pala yung ibang mga balat. Nabakbak na nga yung ilang parte. Sa pagkakaalam ko nga, wala pang 1 year to. Pero naging ganito na yung upuan mga guys. Pero wala pa nga tayong pampapalit. Kaya alamin ko na lang siguro kung sino nga magbakbak dito sa mga upuan. At itanong sa kanya kung saan niya dinala yung mga balat. Pero yung hinala ko nga dito mga guys, yung mga nakatambay, eto siguro yung ginawa nilang libangan. Kaya titignan ko na lang din siguro sa CCTV kung bakit nagkagayan yung mga upuan. Namiss ko nga maglinis dito sa com shop. Yung tagabantay ko dito, naka-day off siya. Kaya ako ngayon yung naglilinis. Na wala nga masyadong kalat ngayon. Kaya ang ibig sabihin yan, wala rin masyadong naglaro ngayong araw. Na naubos na yata yung mga Aguinaldo ng mga naglalaro. Chot! May naiwan pa kang hanger dito. Mukhang galing yata to sa nanay na naglaro nung isang araw dito. Nasya-route ko na si mami. Pakuha na lang po yung hanger. Kasi baka magamit ko pa to. Chot! Pagkatapos ko nga makapagwalis, ginawa ko na din yung susi. Para makapagsimula na rin makapag-coins out. Nainuna ko na nga tong single na box. Kasi single pa din naman tayo ngayon. Kaya sa magmamind dyan, imahin nyo na yung Christmas tree. Kasi ibibenta ko talaga yun. Heto na nga yung laman ng unang piso net. Nasa kalahati na din yung barya. Kaya siguro mga guys, mapupuno din natin tong malaking palanggana. Na dalawa lang din naman kasi yung single dito mga guys. Ay 3 pala kami. Basta 2 lang yung box sa single. Na lahat na ng piso net dito, double na yung mga box. Sa mga oras nga na yan mga guys, sobrang hirap ako sa pagbukas. Kaya expect ko din na sobrang daming laman siguro neto sa loob. Kasi tingnan nyo, sumasama pa yung box. O baka may bato lang silang nilagay. Basta sobrang hirap ko nga siyang buksan. Pero sa ilang minuto ko nga pagbubukas dito mga guys, napansin ko yung susi. Di ko pa pala siya naiikot. Nakalak pa pala siya mga guys. Pero pareho nga lang sila ng laman katulad ng isang piso net. Kaya pagkatapos ko nga mabukas yung mga single box, sinunod ko na rin itong mga double. Na yung double nga na to mga guys, 2 piso net na yung gumagana. Kumbaga isa lang yung lagayan ng mga barya. Kaya natawag din siyang double. Ay, ito guys, punong-puno talaga ito ng pagmamahal. Ay. Sobrang daming barya ka na naman nito mga guys. Sa palagay nyo, magkano kaya yung laman ng isang palanggana? Na halos 20, 10, 5 na rin yung mga nandito. Kaya sa mga makakahula dyan, ipapa-freebies ko na lang sa inyo yung Christmas tree. Chot! Okay, so yung mga
ipon natin sa loob ng 1 month. Medyo marami siya kasi nagpasko, nag-New Year. Kung mga gusto ng barya, i-message niyo ako para magpapapalit tayo ng pera. Kung nag-uumpisa magbilang, sumasakit na yung likod ko. Kaya baka bukas ko na ito bilangin. And palagay niyo guys, magkano kaya to? Ayan, meron din tagka 20 dito. Kung gusto niyo ng barya, message niyo lang ako at magpalitan tayo. Kasi baka kailangan niyo ng barya. Chot! Ayun lang. Bye-bye!